Kumusta na po kayo mga kaibigan at mga kapatid? Muli po, ito ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval. At sa pagkakataong ito ay makakasama natin si kapatid na Bobby Fernandez. Kapatid na Bob? Maraming salamat kapatid na Michael. Muli, mga mahal na kapatid, mga kaibigan, isang masaya at mainit na pagbati sa inyong lahat. Muli po namin kayong inaanyayahan, subaybayan po kami sa isang napakahalagang pagtalakay. At bago po ang lahat ay binabati po muna namin ang lahat ng mga kapatid. Yan po sa Concord, Northwest California, Chiba, Japan, Singapore, Midland, Taiwan, Abu Dhabi, UAE South, East Vancouver, sa Canada at sa Cebu. Kumusta po ang mga kapatid niya sa Talisay? At sa Pampanga West, ang mga taga-Guagua. Kumusta po kayo? At maging sina kapatid na LJ and RJ or JR Daniel ng lokal po ng Friendship dyan po sa Pampanga West. Mga kapatid, masyado pong nakatatawag ng pansin ang hindi pagsagot o ang pananahimik ni Mr. Isaias Samson Jr. o Mr. S sa napakarami na po naming assignment sa kanya na may kaugnayan sa doktrina o aral na kanyang pinaninindiganan ngayon. At hindi po niya maaari sabihin, mga kapatid at mga kaibigan, na hindi niya alam kung ano ang itinatanong namin sa kanya. Sapagkat siya mismo po ay aminado na sinusubaybayan po niya at ng kanyang mga kasamang kapwa-tiwalag itong palatuntunan na tunay na defenders of the faith. Totoo yan kapatid na Michael. Talagang hindi niya maiiwasan na subaybayan tayo. At ang katunayan, kapatid na Michael at mga mahal na taga-subaybay, na talagang kami ay kanyang sinusubaybayan, pakinggan po natin siya. Napansin ninyo na ang binanggit ko yung mga pangalan nila. Ni Bobby Fernandez, ni Marlex Cantor, at saka yun nga, sa bandang huli ka ako, nakisawsaw na si Michael Sandoval, tapos gumawa na sila ng programa na yan ngayon ating sinusubaybayan ngayon. Mr. S, kapatid na Bobby, gusto nating i-inform siya na tayo naman marunong tumanaw ng utang na loob. No? Mr. S, salamat sa iyo at tinatangkilik mo itong aming programa. Pero ang tanong namin, bakit hindi mo sinasagot ang mga assignment mo? Natatabunan ka na, napakarami na, santambak na eh. Puro pag-iwas ang ginawa kapatid na Michael doon sa mga bagay, mga tanong na dapat niyang sagutin. At kung sumagot man, puro paiwas. Kasi kung talagang may isasagot si Mr. S, nasagot na sana ang aming mga tanong sa kanya, yung mga assignment namin sa kanya. Mga kaibigan, mga kapatid, ang ganyang uri ba ng tao ang inyong paniniwalaan? Kaya uulitin natin yung lagi nating binabanggit dito. Talagang totoo naman kapatid na Bobby, kung gaano kalabo ang kanyang video, ganun din kalabo, huwag ka naman magdaramdam, ganun din kalabo, Mr. S, ang iyong mga sagot sapagkat wala ka naman talagang malinaw na sinasagot sa mga katanungan namin sa iyo. Kaya kapatid na Bobby, ulitin natin. At lagyan natin muli ng numero at sabihin natin kung ano-ano yung mga hindi niya na nasasagot. Mas maganda para makita rin ng mga taga-subaybay kung ano-ano po yung mga hanggang ngayon ay hindi niya nasasagot. Number 1, eto, makikita mo Mr. S at ang mga kapwa mo tiwalag. Ano ang katunayan na bagamat tiwalag ka na ay nananatili ka pang Iglesia ni Cristo? Saang talata ng Biblia mababasa Number 2 na yan. na may karapatan pa rin sa paglilingkod ang nasa labas na ng tunay na iglesia. Number 3, saang talata ng Biblia mababasa na may karapatan pa rin sa kaligtasan ang nasa labas ng tunay na iglesia? Number 4, tinatanggap mo pa ba ang aral ng Biblia na itinuro ng kapatid na Eranio Manalo na ang hindi nakatala sa iglesia ay hindi na rin nakatala sa langit? Number 5, kung mahal mo ang iglesyang ito, bakit ang iglesyang ito ay iyong pinagtaksilan? Number 6, kung mahal mo ang iglesyang ito, bakit pilit mong ibinibilad ito sa kahihiyan? Number 7, kung mahal mo ang iglesyang ito, bakit ito'y nais mong magkawatak-watak sa pamamagitan ng iyong santambak at hindi mabilang na mga kasinungalingan? At ito pa, number 8,
Ang sabi mo, personally, I love Brother Eduardo Manalo. Kung totoo ito, bakit hindi ka napasakop sa kanya? Number 9, kapatid na Bobby. Ngayong tiwalag ka na, Mr. S. Ikaw na ang humahatol o humuhusga sa pamamahala ng iglesia. May katanungan pa kami sa iyo na hindi mo pa rin sinasagot. Sino ka? Sino ka upang humatol sa pamamahala ng iglesia? Number 10, kapatid na Michael. Kailan at saan itinuro ng kapatid na Felix Manalo na ang tagapamahalang pangkalahatan sa iglesia ngayon, sa mga huling araw, ay ang Panginoong Hesukristo? Wala siyang kinikibo, kapatid na Bobby, kahit isa sa mga tanong natin yan. Kaya, pagbigyan muna natin, sana pagbigyan ni Mr. S ang kahilingan nung kanyang mga kapwa tiwalag na sagutin ay itong ating mga itinatanong na issue sa kanya. Kaya kapatid na Bobby, naalala ko lang, di ba mayroong nagme-message sa atin, lalo sa iyo, na ang nagme-message, isa sa mga nasa paligid mismo ni Mr. S. Ano sabi? Tama. Ang sagot nga niya, dahil sa kinukulit na siya. Kinukulit na sagutin itong ating Nasagutin tanong. itong ating mga issue, mga tanong sa kanya. Ano raw ang sagot ni Mr. S? Ang sabi niya, it would be better for us to ignore it. Ini-ignore lang tayo. Mga kapatid, mga kaibigan, talaga namang ganyan no ugali ni Mr. S. Iniiwasan itong aming itinatanong sa kanya. Ba't kaya iniiwasan? Pagka ang pinag-usapan ay yung panukat nung tunay na tagapangaral, kapatid na Bobby, papasa kaya si Mr. S? Yan ang mahalagang pag-usapan. Dahil itong si Mr. S, nagbigay ng panukat Panukat sa? kung sino raw ang tunay na tagapangaral. O siguro, pakinggan natin siya. Pakinggan natin, mga mahal na panawin. Nililiwanag sa atin na meron talagang mga maliligaw. Ngunit meron namang mamamalagi sa pagsunod. Hindi sila madadala ng mga bagay na mali. Yung nadala ng mali, yun ang mga, sabi nga, naligaw. Yun ang tinutukoy ni Apostol Pedro sa 2 Pedro 2:12 na nagsasalitaan niya ng mga bagay na hindi naman nila nauunawaan. Bakit hindi nila nauunawaan? Kasi yung aral, tinuro yun sa sugo Kaya natatandaan ninyo, malimit kong sabihin, para magturo sila ng ibang aral, kailangan patunayan muna na sila ay sugo. Ano po? Kailangan meron munang patotoo na sila ay sugo. Baka kabilang sila ron sa hindi nakakaunawa. Naaawa tayo, ang totoo. Naaawa tayo sa kanila. Sapagkat, ang sabi nga ni ng apostol na si Pedro, yung mga taong yan ang mga malilipol sa araw ng paghuhukom. Ang pahayag na po yan ni Mr. S ay dapat daw munang patunayan ninuman na sa'y sugo at may patotoo na galing sa Panginoon Diyos. At ang pahayag po niyang ito, pinatutungkulan niya, kapatid na Bobby, yung nangangasiwa ng pagsamba rin doon sa kabilang grupo na nagrebelde rin ng mga kapwa niya tiwalag. Anong pangalan ng grupo na yon? Remnant Few. Remnant Few. Ang sabi niya, para mapansin po ninyo, mga kapatid, kaya natatandaan ninyo, malimit kong sabihin, para magturo sila ng ibang aral, kailangan patunayan muna na sila ay sugo. Ano po? Kailangan meron munang patotoo na sila ay sugo. Baka kabilang sila ron sa hindi nakakaunawa. kapatid na Bobby, anong reaksyon natin dito sa pahayag na ito ni Mr. S? Napakaganda ng ibinigay niyang panukat, kapatid na Michael. Kaya doon sa panukat na ibinigay niya, doon natin siya susukatin. Una, Mr. S, sugo ka ba ng Panginoong Diyos? Ulitin natin para mapansin niya. Mr. S, sugo ka ba ng Panginoong Diyos? Ikalawa, Kung sabihin niya, sugo ako ng Panginoon Diyos. ito ang itatanong natin sa kanya. Anong katunayan mula sa Biblia na ikaw ay sugo ng Panginoong Diyos? Kasi sa mga pahayag mo, Mr. S, para bang hindi ka naligaw ng landas? Pinalilitaw mo na ang grupo mo ay mas nasa tamang daan kaysa kabilang doon sa grupo ni Kayabyab, Dison, na mga kapwa mo na tiwalag sa iglesia, kapatid na Michael. Ang totoo, kapatid na Bobby, at alam niya ng maraming mga kapatid. Pareho lamang kayo, Mr. S, at yung grupo nung kabila, na mga nasa labas na ng iglesia
at nagtuturo ng iba sa mga aral na itinuro ng sugo at maging ng kapatid na Eranio Manalo. Halimbawa, ang aral ni Miss Eres, kapatid na Bobby, yung aral niya, natatandaan mo na ipinarinig natin dito, na kapag ka namatay daw ang isang Opo. tao na tiwalag o nasa labas ng iglesia, para sa kanya, yun daw ba ay mapalad o sawing palad? Aba, mapalad daw sapagkat naghihintay na lang daw sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, maliligtas. Kaya yung mga natiwalag sa iglesia o hindi na nakatala sa iglesia, sa madaling sabi, kapatid na Michael, wala na sa iglesia yon, ay maliligtas din. Hindi ba't ganyan din ang paniniwala nitong ang grupo ni Nadison at saka ni Kayabyab noong merong nag-comment doon sa Facebook ni Rolando Dizon? Ano nakalagay doon, kapatid na Bobby? Ang sabi niya, there is more than one way to serve God and Christ. Membership in the Church of Christ o Iglesia ni Cristo is not necessary po. At nag-comment naman si Kayabyab doon sa post ni Dizon. Anong comment ni Kayabyab? Ang sabi niya, I agree 1,000%. Kaya, kapatid na Bobby, alang-alang doon sa mga hindi naman kaanib sa Iglesia ni Cristo na mga viewers natin, paglingkod natin sa kanila, bakit po kami na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay naninindigan na kung paanong mahalaga na ang tao'y nasa loob ng Iglesia ay mahalaga rin po na siya'y manatili na nasa loob nito? Sino bang tiyak na maliligtas ayon sa pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo? Pakinggan po ninyo ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo dito po sa Juan 19. Anong salin ang babasahin natin? Dito po sa Revised English Bible. Ito po ang ating mababasa. I am the door. Ako ang pintuan. Anyone who comes into the fold through me Sino man na pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko will be safe. ay maliligtas. Ayon po sa ating Panginoong Jesucristo, ang maliligtas ay ang pumasok sa loob ng kawan. At ang fold or flock na sa Pilipino ay kawan, ay ang iglesia ni Kristo na tinubos niya ng kanyang dugo. Batay po sa Gawa 20:28 ng Lamsa Translation. Sa makatwid, napakahalaga po na ang tao ay makarating sa loob ng iglesia ni Kristo. Ano pong dahilan? Sapagkat ito po ang tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ba't ang tinubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo ay sila po ang napatawad sa kanilang mga kasalanan? At gaano kahalaga pagka ang tao'y napatawad sa kasalanan, kapatid na Bobby? Kapag napatawad po ang kasalanan, ay tiyak na maliligtas sa poot ng Panginoong Diyos o sa araw ng paghuhukom. Kaya ang palaging sinasabi ni Mr. Samson na kahit daw sila ay nasa labas na o itiniwalag na sa iglesia, ay sumusunod pa raw sila sa mga utos ng Panginoong Jesucristo at mga tunay pa raw na alagad. Yan po ay opinion lamang nila. At pilit lang po nilang inaaliw ang kanilang sarili. At ito po ay labag sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat, pahayag po ng Biblia, na ang tunay na sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo ay nasa loob po ng kawan o sa loob ng iglesia ni Kristo. Wala po sa labas. Kaya ang mga itiniwalag o nasa labas na ng iglesia ay hindi po tunay na sumusunod. Sapagkat sila ay hindi na po kinikilala ng ating Panginoong Jesucristo na kanyang mga tupa. Kaya nang magturo ang mga apostol sa kabilang dako, anong kasamaan, kapatid na Bobby? Anong masamang kalagayan pagka ang tao nawala ng kaugnayan sa Panginoon Jesucristo sapagkat nasa labas na ng kanyang banal na iglesia? Ang gayon, kapatid na Michael, ayon po sa Biblia, ay wala pong bahagi sa pangako ng ating Panginoong Diyos. At walang kumpiyansa na makararating sa langit kapag namatay. Pakinggan po ninyo ang pahayag dito po sa Efeso 2:12 at dito na natin babasahin sa wikang Pilipino. Dapat ninyong patuloy na alalahanin ang mga bagay na ito. Noong una, kayo ay walang kaugnayan kay Kristo. Hindi kayo kabilang sa bayang Israel, ang bayan na hinirang ng Diyos. Wala kayong pagkakilala tungkol sa mga bagay na ipinangako ng Diyos na nasa kanyang mga tipan, sa kanyang bayan. Hindi ninyo inaasahan ng may
kumpiyansa na makararating sa langit kapag kayo ay namatay o ililigtas kayo ng Diyos. Namuhay kayo sa daigdig na ito nang hindi nakikilala ang Diyos. Ang mga aral na ito na mula po sa Biblia ang itinuro po ng kapatid na Felix Manalo. Ito rin po ang tinitindigan at ipinalalaganap ng Iglesia ni Cristo hanggang sa kasalukuyang panahon sa iba't ibang panig ng daigdig. Sa kabilang dako, ang aral na ito ang tinalikuran naman ng mga nagrebelding dating ministro. Kapatid na Michael. Kaya sa pagkakataong ito, mga kapatid at mga kaibigan, pakinggan po ninyo ang isa pa sa mga napakaraming naakit sa iglesyang ito dahil sa kanilang pagkaunawa sa mga aral ng Biblia na sinasampalatayanan po ng Iglesia ni Cristo. Siya po ay dating pastor ng tinatawag na Missionary Baptist Church sa Kibera, Kenya, sa kontinente po ng Africa. Narito po si kapatid na Maurice Mike Aukiri. Before I joined the Iglesia ni Cristo, Church of Christ, I was a pastor in the Missionary Baptist Church. I've been a pastor for the last 8 to 9 years. In my last religion, people are scrambling for positions. There are a lot of squabbles. People are quarreling. There's no order in the church. Everybody is fighting to get a position in the church. Some people are fighting to be known in the church. Before, you were told about the Trinity. That is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. In my former church, there's nothing you can get in the Bible about my church. In the Church of Christ, there's that order. The ministers are down to earth. They are very humble. They are very friendly. That order, you can see it and you can feel that there's God's presence in the church. The way, the orderliness in the worship service, you feel there is God inside it. Because the Bible says that our God is a God of order. When there was aid for humanity, whereby about 25,000 to 30,000 people from Kibera were being given food parcels. You know, Kibera is a very, very poor country, a very, very poor slums. The Church of Christ has reached these people with the aid for humanity. It was really touching. Even up to now, people are talking about the Church of Christ, the food parcels. Nobody can forget about that. So let us now ask our Lord Jesus Christ, who is the true God according to the Lord Jesus Christ? We believe that there's only one God, our Lord God. There's nothing like God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And I think why I joined this church, because the Bible says that from the far east I'll gather my people. The only Christian country in the far east, I believe, is the Philippines. So it is the prophecy that is in the Bible. I want to say thank you very much to our brother Eduardo V. Manalo, for sending us ministers just to come and to open our eyes, not only our eyes, our ears, and our mind, because before then, we didn't know the truth, and I'm looking forward to be baptized. That's my prayer, and I love the Church of Christ. This is
God's hand. If it were of a human being, this thing could have been divided into many different denominations. But because it is of God, it is now going to be 103 years old. This is of God. This church belongs to our God, our Lord God. I just want to tell the people back home in Kenya, in East Africa, that we have found the truth in the Church of Christ, where you feel that peace of God in your heart. I've learned that the only true church is the Church of Christ, or the Iglesia ni Cristo. Si kapatid na Maurice po, bagaman nasa labas ng iglesia noon, ay naglilingkod at sumasamba na rin sa Panginoon Diyos at sa ating Panginoong Kristo. Ngunit, bunga po ng kanyang pakikinig sa iglesyang ito, napatunayan niya na hindi ayon po sa aral ng Diyos ang kanyang paraan ng paglilingkod noon. Kaya anong kanyang ginawa, kapatid na Bobby? Iniwan po niya ang dati niyang relihiyon, kapatid na Michael, at nagpasya siya na pumasok sa Iglesia ni Cristo sapagkat napatunayan po niya na ang mga aral o doktrina sa loob ng iglesyang ito na itinuro po ng kapatid na Felix Manalo ay pawang nakabatay sa Biblia. Kabaliktaran naman ang nangyari kay Mr. Isaiah Samson Jr. at ng iba pang mga dating ministro na mga itiniwalag sa iglesia. Sapagkat bagaman nasa wastong paglilingkod na sa loob ng iglesia, wasto na ang aral na sinusunod. Gayunman ay nagtaksil sa Panginoong Diyos at tumalikod sa Kanya, kapatid na Michael. Kaya sa lahat ng ating mga sumusubaybay, na mga hindi pa po namin kasama sa loob ng iglesyang ito, inaanyayahan po namin kayo na magsuri sa mga aral ng Biblia na amin pong sinasampalatayanan. Maaari po kayong magtungo sa pinakamalapit na sambahan ng Iglesia ni Cristo at doon po may makakausap kayo ng mga ministro or church evangelical workers para sagutin po ang inyong katanungan tungkol sa aral po ng Biblia na aming itinataguyod. Maaari rin po kayong mag-message sa amin sa Facebook o mag-comment sa YouTube. Sa panig naman po ng mga kapatid, ang aming mensahe sa inyo, manatili nawa po ang basbas, pagpapala ng Panginoon Diyos sa ating buong sambahayan upang maitaguyod nating sama-sama ang masiglang paglilingkod sa Kanya hanggang sa tayong lahat ay makakumpleto ng ating takbuhin na bigay o biyaya ng Panginoon sa atin. Bilang pagwawakas ay inaanyayahan po namin kayong lahat sa isang panalangin na pangungunahan ng kapatid na Bobby. Panginoon po naming Diyos, buong puso kaming nagpapasalamat sa iyo. Opo. Sapagkat muli pinahintulutan mo na gamitin ang palatuntunan ito Amen. upang ipagsanggalang ang iyong mga aral, Opo. upang patibayin ang pananampalataya ng iyong mga hinirang. Opo. Maitaguyod po namin ang masiglang mga paglilingkod sa iyo. Amen. Nawa patuloy mong basbasan ang palatuntunan ito. Opo. Makatulong pa sa maraming mga tao. Maakay pa namin ang marami sa masiglang mga paglilingkod Amen. sa iyo. Mamalagi nawang kaugnay kami sa diwat layunin ng aming namamahala. Opo. Patuloy mong basbasan ang kapatid na Eduardo Manalo. Amen. Mamalagi sa kanila ang karunungan at kapangyarihan Opo. para po sa kapakanan ng iyong banal na iglesia. Amen. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.